Diyos maray na aga sa indugabos mga tugang ki Kristo. Ngunyan yaon na kita sa aldaw ning Domingo, sa ikapat na semana kang pagrokya liwat, pagsakat giraray liwat ni Jesus. Siring man, ngunyan na aldaw, siniselebrar niya to ang kapiyastahan ni Jesus, ang mahal na pastor, patron titular kang residensya kang arsobispo, Arkidiyoseses nin Caceres. Magkasararo kita sa pagsamba, asin paghagad sa mahal na Diyos, ang sa iyang proteksyon, mga biyaya, asin grasya, na sa tuyang minamawotang makamtan. Kasabay kan sa tuyang mga pamibion, iayon taman sa misang ini, ang mga minasunod na mga intensyones. Thanksgiving Mass, Dolot ni Badet Milet. Thanksgiving Mass, Dolot ni Salve Cuyo, asin ni Norma Herobin. Thanksgiving for favors and assistance received, Dolot ni Yolanda San Vicente. Thanksgiving and petition, Dolot ni Divina Nevea Norman Cruz. Thanksgiving Mass for safety and good health of all, Dolot ni Bernadette Imperial. Thanksgiving Mass for the safety and good health of all, Dolot ni Anita Ramos. Thanksgiving Mass, Dolot ni Balbastre and family. Thanksgiving for passing bar examination, Dolot ni TJ Santiago. Thanksgiving Mass, Dolot kan GCI Construction and Development Corporation and Bicol Gold Rock. Thanksgiving Mass, Dolot ni Yolanda San Vicente. Thanksgiving Mass, Dolot ni Romulo, Papa and family. Thanksgiving Mass, Dolot ni Mr. and Mrs. Al and Joanne Dainla. Thanksgiving Mass, Dolot ni Maria Nebres and family. Asin ni Corazon Diaz and family. Thanksgiving and petition in honor of Jesus, the Good Shepherd, Dolot ni Mr. and Mrs. Hener Compuesto and family. Thanksgiving and for special intention offered by Katrina. Birthday blessing for Pearly de Los Santos from Botardo family. Thanksgiving for the blessings of received for spiritual and temporal, Dolot ni Jesusa D. Tan and family. Thanksgiving and spiritual and received for spiritual and temporal in honor of Good Shepherd offered by Levi and Jing Nedaso. For eternal Mass for thanksgiving for the grace of faith and the wisdom to act on it, offered by the Crusaders of the Holy Face of Jesus. Petition Mass for complete healing of Madeline, offered by Aida Santiago. Petition Mass offered by Yolanda San Vicente for healing recovery of COVID-19 of Rodel and Maria. Melinda Buela, offered by Ministry of Lectors of Naga Metropolitan Cathedral. Petition Mass for safety of family from COVID-19, Dolot ni Yolanda San Vicente. Para sa kalag ni Ruben, Dolot ni Maria Nebres and family. Para sa kalag ni Danilo Jesus Sr., Trinidad, Dolot ni Celi Cruz and family. Para sa kalag ni Barbara, Josefina, Efren, Hesse, and Maria, offered by Herobin family. Para sa kalag ni Jovi Victor, Manuel, in all souls of COVID-19, Danilo, Jesus Sr., Trinidad, Dolot ni Divina Nevea. Para sa kalag ni Barbara, Josefina, Maria,
para sa kalag ni Engineer Reynaldo P. Mojica, Georgina A. Mojica, dolot ni Sister Rodora Mojica, DC, para sa kalag ni Felicimo Graciosa, dolot kang Kapukaws family, para sa kalag ni Mark Dave Marcio Charito, asin para sa kalag ni Asuncion Serviliano Sr., Catalina, Roberto, and all souls in purgatory, offered by Katrina. Mga tugang, ngunyan nasa ika-4 na Domingo ning pagkabuhay liwat. Ang tema, ang marahay na pastor. Ang liturhiya niya ngunyan na Domingo, nagpapahayag kang katotoohan na ang Diyos sarong marhay na pastor, siya minadara sa satuya, sa verdeng sabsaban, sa pag-ako kang grasya ng kaligtasan, ninuli tabuot niya na kitagabos, makalaog sa saiyang kahadean. Magkasararaw kita sa selebrasyon ni Eucharistia, magkaboronyo kita sa pagsari kay Jesus bilang satuyang paratubos. At mamamayo kan satuyang banal na misa ngunyan, iyo ang satuyang ginagalangan na Arsobispo, Moy Reverendissimo Rolando Octavos Joven Tria Tirona, OCD DD, Arsobispo kan Cáceres. Matindo po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa kuyang puso na umausin mo, kagurang na Heso Kristo, inuumawan si mong kagayonan, inuumawan si mong ngaran, inuumawan si mong kagayonan, inuumawan si mong ngaran. Inuumawan si mong kagayonan, inuumawan si mong ngaran, inuumawan si mong kagayonan, inuumawan si mong ngaran. Madya bukas ang puso ko, pagkamuot itao mo, O Diyos, umawon ka ngunya, asin sa panahon, nadaig ka sa koran, at sa kuyang puso nag-uumaw si mo, kagurang na Heso Kristo, inuumawan si mong kagayonan, inuumawan si mong ngaran, inuumawan si mong kagayonan, inuumawan si mong ngaran, inuumawan si mong ngaran. Sa ngaran kang Ama, asin kang Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Diyos marinaga sino gabos sa mga tugang. Diyos marinaagam. Especialmente sa mga nagaantabay kag sa tong banal na selebrasyon via live stream. Mga tugang, nagkakatiripon kita sa pagpasalamat sa mga bendisyon asin biyaya kan amang langit nun. Huli kay Jesucristo, an sa tong marhay na pastor. Sa tubang niya, ipamibinindo ako, asin ang sa iyang kapadian, asin ang mga lideres kang sa tong banwaan,
asinasyon, na lugodanay kami na maging mahusay na tagapamayo, madunong na mga paratukdo, banal asin handang magdusay sa paglingkod sa Diyos asin sa saiyang banwaan. Mga tuga, mamibimig kita, siring man, na maging bukas kita sa pag-ako kan mga kadifisilan sa buhay, na mapakusog lugod sa atabang kan sa tuyang pastor, asin danay na magsarig sa karahayan ning Dios. Panoning pagkamuot, sarado kita mga tugang sa pag-ako kay Kristo bilang marhay na pastor, kan sa tung pamilya, sa pag-antabay niya sa dalan ning katanosan. Sa iya, mahiglugod niya to ang danay na pagkaherak kang sa tuyang ama. Mga tugang, ito ko ang payo. Siriman sa silensyo kang sa tung mga puso, ako untaan sa tung mga kasalan. Tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ang gabos, makusog tabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, na nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang ng tang Diyos. Maherak ban lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakatawada an sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katulinongan, sa mga taong marahay ang buod. Inoo maumi ka, rinurugyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli ka, dakula mo, kamurawayan. Kagurang na ng Diyos, Ade langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking upog, Jesu Kristo. Kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansal mo pagkimaherap. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Kaika
Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Idoko ang payo, mamibigita. O Diyos na makakamhan sa good paman, darha kami sa pakisumaro sa mga langit no nakaugmahan, tanganing ang mapagkumbabang ariponpon makaabot duman, kung saen ang puso anon ng pastor, enot ng nagikan. Huli kay Jesu Kristong kagurangnan niya masimong aki, nakaiba mong nabubuhay at sinagahade, sa pagkasaro kang Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Si Pedro nangapodan sa mga tao na mabagong buhay. Nakamtan kang kadaklan ang bagong buhay sa paagi kan sakramento ning bunyag. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibon nin mga apostoles. Si Pedro, nakatindog kaibaan 11, naghagad na himateon siya asin nagtaram sa inda. Kaya dapat na basabotan nin bilog na Israel na ginibo nin Diyos na kagurangnan asin Mesiyas, si Jesus na sa indong ipinako sa krus. Ang mga tataramo na ini, nakatadom sa saindang puso, nagharapot ki Pedro asin sa mga apostoles. Ano ang dapat ning gibuhon mga tugang? Si Pedro nagsimbag, magsulsol kamo asin magpabunyag gabos sa ngaran ni Jesus na Mesiyas. Tanganing mapatawad an sa indong mga kasalan, asin aako unindo an balaog kan Espiritu Santo. Huli ta ini an panuga para sa saindo, para sa saindong mga aki, asin man para sa gabos na inapod nin Diyos na satong kagurangnan. Sa iba pang dakol na paliwanag, hinulitan niya sinda asin sinadol. Maglikay kamo sa mga masumbikal na tawong ini. An mga nag-ako kan sa iyang mga tataramon, nagpabunyag, asin kan aldaw na ito, may 3,000 ang nakaarayon sa sainda. Tataramon kang kagurangan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang kagurangnan sa kuyang pastor, daing magkukulang sa kuya. Ang kagurangnan sa kuyang pastor, daing magkukulang sa kuya. Ang kagurangnan pastor, daing nin anuman na magkukulang sa kuya. Dinaran niya ako sa mga verdeng sabsaban, pinapakusog niya ang sa kuyang kalag, sa tampi nin mga tubig na malinaw. Ang kagurangnan sa kuyang pastor, daing magkukulang sa kuya. Dinadara niya ako sa dala ning katanosan, huli kan sa iyang ngaran. Minalakaw sa anino nin kagadanan, dei ako nin matatakutan, huli ta siya uyas ako. Ang kagurangnan sa kuyang pastor, daing magkukulang sa kuya. Sarong lamesa inandam mo para sa sako, sa atubang nin sakuyang mga kaiwal. Linahidan mo nin lana ang sakuyang payo, ang sakuyang baso nagsusupay. Ang kagurangnan sa kuyang pastor, daing magkukulang sa kuya. Karahayan asin pagkaherak, iwinara sako, sa gabos na aldaw nin sakuyang buhay. Nag-ierok ako sa harong nin kagurangnan, sa panahon na daing kasagkoran. Ang kagurangnan sa kuyang pastor, daing magkukulang sa kuya. Sa mga pagtios asin kadifisilan, kita minadulok sa kagurangnan.
Ako unyato ang mga kadifisilan sa buhay bilang pageras nyato sa pagsakit ni Jesus. Hinanyugod po nyato ang ikaduwang babasang. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Ang merito sa mata ni Diyos nasa pagtios kung tama ang gibonindo, asin pinadusahan kamo. Sa katunayan, ini ang pinag-apudan sa indo. Huli ta si Kristo nagtios para sa indo, asin tinauan kamo nin halimbawa, tanganing sumunod kamo sa iyang nilakawan. Dai siya nagkasala, asin dai niyan daya an sa iyang ngoso. Siya pinagulog-ulog, dai siya nagulog-ulog. Siya pinasakitan, dai siya nagpatakot, kundi naniwala sa hukom na matanos. Dinara niya ang satong mga kasalan sa iyang hawak duman sa krus. Tanganing kita magadan sa satong mga kasalan, asin mabuhay para sa kabanalan. Huli kan sa iyang mga lugad, kamo nabulong. Kamo nalagalag, siring sa mga karnero. Alagad ngunyan, nakabalik kamo sa pastor, asin para bantay kan sa indong mga kalag. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang Ebanghelyo nagpapahayag kang katungdan ni Kristo bilang pintoan kan mga karnero. Ang minaagi sa iya, minalaog sa bagong buhay. Matingdo po ang gabos sa pagrukyaw kan marhay na bareta. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Totoong sinasabi ko sa Indo, para haabon asin tulisan andai minaagi sa pinto, paglaog sa toril, kundi sa ibang agihan. An pastor minaagi sa pintuan, pinapalaog kan bantay, asin an sa iyang tingog, dinadangog kan mga karnero. Inaapod niya sinda sa saindangaran, asin sinda dinadara sa luwas. Kung gabos na sa luwas, may naenot siya, asin sinda minasunod sa iya, hulita midbid an sa iyang tingog. Ang dayuhan na pastor, daininda sinusunod, kundi dinudulagan. Hulita daininda midbid ang tingog nin mga dayuhan. Ining parabola sinabi ni Jesus sa sainda, alagad daininda nasabutan, kung ano ang buot sabihon, kaya giraray nagsabi.
Totoong sinasabi ko sa indo, ako ang pintuan kan mga karnero. Ang mga napadigdi kaidto, gabosinda mga parahabon asin tulisan. Alagad ang mga karnero, dai naghimati sa inda. Ako ang pintuan, ang minaagi sako makakaligtas. Siya malaog asin maluwas, asin igwanin sabsabon para sa iya. An parahabon, minalaog daing ibang tuyo, kundi maghabon, maggadan, asin magraot. Ako napadigdi tanganing sinda mabuhay, asin mapano nin buhay. Maray na bareta nin satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po para sa umiliya. Giraray Diyos maray naga sendo gabos, mga tugang, and happy fiesta. Mga tugang, sa labas kang sentro kang siyudad kang Roma, o Rome sa Italia, may gawa kang sementeryo, underground cemetery. Kadakul-dakul, pero ang mga famoso, si Santa Priscilla, pero ang pinaka-famoso na kadakul-dakul ng mga turista, mga pilgrims, go there, ang katakomba o catacombs ni San Calixto. Ano man ang catacombs? Anong catacomb? Katakumba sa Latin. Iniisarong sementeryo underground. Alam niyo mga tugang, sa enotan kang Kristyanismo, ang mga Kristiyano nagkakatiripon sa katakomba. First, to bury their dead, their loved ones. No? Ang lupa, clayish, malambot, kaya madali nilang ukitin. And then they just put the body and put a slab. No? Pero yung mga may Kristiyanong may nobilidad o may kakayahan, meron sindang mas malaking parang kwarto, room. No? Na duman din nililibong ang indang mga gadan. Ngunyan mga tugang, mahiling nga to sa wall o sa pader kang mga ini, madalas ang mga drawings. No? May mga burak, kadila, Pero madalas, mga tugang, may hiling nga to, we will see, sarong tao na may karga o pasan-pasan siyang karnero. A man carrying a lamb. At sa irarong kang tao yan, nakasurat, Pastor Bonus, Good Shepherd. Mahiling din niya to mga tugang, mga taong ang inang kamot, their arms are like that, they're praying or they're expecting ang pag-abot kang kagurangnan. So mahiling natin yan. We can see these figures, these images in so many of the early catacombs. So the Christians, ang mga Kristiyano, early morning, they come together to pray, to sing songs, to pray for their loved ones, their dead ones. But especially, binubuhay ninda ang indang paglaom na ang kagadanan da iyang katapusan ng Kristiyano na nagtutubod kay Kristo, mabubuhay liwat. Aram ninyo mga tugang, sarong beses, nung ako chairman kang Episcopal Commission on Youth, may guwang World Youth Day na ginanap sa Roma. Ngunyan, dinara ko yung Philippine delegation, of some officers, dinara ko sa catacomb ni San Calixtus. And then sa sarong kwarto, nagmisa kami. Yung mga jóvenes, the youth leaders, started crying. After the Mass, inapudan ko sila, why are you crying? Hinapudan ko sila, bakit kayo umiiyak during the Mass? Nainitan ba kayo? Mahaba ba homily ko? Gusto nang lumabas? Kasi 4 levels yan Ganong kararo, mga tugang. 4 levels. And then yung ang pastor, makipot lang. Dahil pwedeng tulong tao, maglakaw. So why are you crying? And sa amin ninda, Bishop,
maisip lang namin na yung ginagawa ng unang mga Kristiyano thousands years ago, ngunyan ginigimo rin namin. Namibibig kami, umaawit kami, nagseselebrar kami kang banal na misa, arog kang mga early Christians. Especially, nagpupugay kami kay Jesus bilang mabuting marhay na pastor. Mga tugang, sinasabi na sa buhay Kristiyano, importante, especialmente in front of the Word of God, no, na may igwa kitang dapat igibo parate. First, we have to be informed or formed. Kaya mga binabasa niya to, dapat tabangan kitang to grow in our knowledge, in our Christian formation. Okay? Ikaduha, may kaipuan na kita mang-inspirar, that we be inspired. No? So sa itong binabasa, dapat maging inspired tayo. Siyempre, ang agent para kita ma-inspire at makalaog sa tataramon kang Diyos, ang Espiritu Santo. Siring man, ang mga buhay kang mga banal, no? Na inako ninda si Kristo. Ang ikatulo, yung involvement. Yung pagpartisipar niya to sa mga inaapod sa to, o hinahapod sa to, o sinasabi sa to ni Yesu Kristo, gibuhon niya to para mapahiling niya to, ma-expressar niya to ang satong pagtubod sa iya. So 3 eyes, we should always remember. We need to be informed, we need to be inspired, we need to be involved. Ngunyan, yung tulong yan is best or wonderfully applied, especialmente sa mga istoryang o ebanghelyong nadagog niyato ngunyan. Let us be informed. Arab din do mga tugang, ang pagiging pastor sa Old Testament, dahil man yan explicitly o direktamente ina-apply sa kagurang ng Ama. It is never explicitly said that Yahweh or Adonai is a shepherd. But very often, ina-applikar ini bilang sarong propesiya. Ang mga propeta nagsasabi, a time will come na dadating ang sarong pastor na siyang magpapastol sa mga karnero. Why? Evidently, mga tugang, merong veiled displeasure or attack, if you like, sa mga religious leaders during that time. Even during the time of Jesus. Nanalingawan nila ang indang mga katugdahan bilang mga religious leaders, bilang mga pastor. Dahil sila naging mga mabubuting pastor. Ang niisip lang dinda, ang sidang sadiri, invest na ang kapakanan o kaugbahan o kabutihan kang mga karnero, the faithful. No? And so in this prophecy, kaya nga meron kitang halimbawa, ang pastor will satisfy us, will lead us to green pastures. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Even as early as Genesis, sinasabi na, ang kagurangnan magiging pastor, magpapadala kang pastor. No? So may lain-lain na prophecies that God will not abandon His people sa kabila ng indang mga matitigas na puso, ulo, dahil mong pagsunod sa iya. No? Sa kabila kang sinda, nagsasamba sa mga idolo. Yet, ang kaguran ng Ama, nagpromesa na magpapadara kang pastor na pagkakatiripon ang mga scattered sheep, the lost sheep. Aram niya to, siya sa iyan, kung di si Kristo. By the way, sa Old Testament, ang ilang description kang marhay na pastor o ang shepherd, enot dapat makusog siya. He should be strong to defend the flock. Ikaduha, he should also be gentle. Gentle siya para makaigwa siyang relasyon. Ngunyan mga tugang, ang duwang iyang mahihiling niya to sa buhay, sa pagkatao, sa tong kagurang ng Hesu Kristo. Sabi ni Jesus, I am the good shepherd. Para ma-appreciate nato mga tugang ang iyang sinabi,
dahil na tumalingawan, na sa Ebanghelyo ni San Juan, si Jesus nagsabi 7 times, Ako. Ako. I am. Nang sinabi ni Jesus, I am, ako, parang sinasabi sa mga tao, dahil nyo malingawan ang sakong ama. Nagsabi man kay Moises, nang hinapudan ni Moises, anong ngaran mo? Kapag hinapudan ako kang tao, kung sisay ka, anong masisimbag ko sa inda? Sabi kang kaguran ng Diyos, sabihin mo sa inda, I am who I am. No? Ako sisay ako. And today, Jesus echoes that with power, with force. No? He echoes that from His communion and union with the Father. Ako. Anong sinasabi niya? Para di ko mali kung sinurat ko. Lahat ini sa Ebanghelyo ni San Juan. I am the bread of life. Starting from 6th chapter. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the gate of the sheep. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. I am the true vine. Merong progression. No? Ang tinapay na magtataw sa to, kang buhay na rin kasagkoran. No? And then sa huli, sasabihin niya, para magkaigwa ka niyan, sa iyong pagbabaklay mo sa buhay na ini, may kaipuhan na ikaw dapat, you are attached to me because I am the vine, you are the branches. Without me, you can do nothing. No? Anything. Kaya, importante mga tugang na isipon niya ito ini, na Jesus affirms that He is. And sa Rosa sinabi niya, ako ang marhay na pastor. And why is Jesus marhay na pastor? Why is He a good shepherd? First, He was sent by the Father, who is a good Father to us. Isinugo siya kang amang panukang kaugmahan, kabutihan para sa sato. Sabi nga, like Father, like Son. Di ba? Kung ano ang ama, siriman, arugman, ang aki. So daradara ni Jesus ang kabutan, the goodness of the Father in His heart. Now, why is He explicitly a good shepherd? Number one, because He was sent to look for the lost sheep. Ipinadara siya para hanapon ang mga nawawarang mga karnero. I've come to look for the lost sheep. Alam niyo mga tugang, God could have said, oh, yung mga nawawaran tupa, sige, pag naging ko, sige, balik kayo sa ako, dito lang ako sa akong trono, you come here. Pag nagbago na kamo, naaraman ninyo, na dahil kamo pwedeng mabuhay ng kayo lang, sige, lapit kayo sa akin. Pero day man. Bilang mabuting ama, nagpadara siya. Pinadara niya ngayang aki. As sinabi niya, aki, hanapon mo. Look for the lost sheep. I'm sad because my children, some of them, are losing the way to a meaningful life. Parang sinasabi sa ito mga tugang, when Jesus as a good shepherd looks for us, seeks us lost, parang sinasabi, for Jesus, for God, nobody is insignificant. Huwag niyo sasabihin, I'm not worth searching for. No. For God, each and every one of us is worth searching for. Because importante kita sa Diyos. Because we are kitang gabos mga aki kang kagurang ng Ama. So don't ever feel down and say, God has left me on my own. Jesus has left me on my own. Sabi ni San Juan de la Cruz, kung iniisip mo na hinahanap mo ang Diyos sa buhay mo, alalahanin mo na mas hinahanap ka ng Diyos.
If you think you're looking for God, know that God is all the more looking for you. Yan ang Diyos natin. Hindi tayo pababayaan. Interesado sa ating buhay. Ano mang bigat o pagkakasala natin, mga tugang. God looks for us. And Jesus brings us that beautiful invitation from the prophet Isaiah. Come, come, let us talk it over. Though your sins are red as scarlet, I will make them white as snow. Though your sins are red as blood, I will make them white as the clouds. Come, do not be afraid. Come to your Father. And that is why Jesus is the Good Shepherd. He looks for us and brings us to the Father. Ikaduha, si Jesus ay mabuting pastor o marahay na pastor dahil nasa tahaw siya kang mga karnero. He's in the middle of the sheep and He leads them. But He's with them, always with them. Alam niyo ba, si Jesus sabi niya, ako ang pintuan, I am the gate, di ba? Kasi ang mga pastor noon, yung mga magagayong pastor, hindi yung mga hired, they sleep at the very door of the corral. No? You know, the corral, yung kulungan. Doon sa pinakapintuan sila, natutulog para hindi bumukas dahil sa hangin o para hindi itulak ng mababangis na hayop. No? Kaya duman sila natutulog. Inside. Kaya nga, yung amoy kang mga karnero, nakukuha niya. Sabi nga ni Pope Francis, kasi mga pari raw, dapat we should smell like the sheep. Hindi kami, we should smell like perfumes. No? Mga Gucci, ano yun, Gabbana ba yun? Gabbana, Dolce Gabbana, yung mga ganyan. No? Pero sana maamoy sa inyo yung mga tupa. No? Yan ang marahay na pastor. He sleeps sa gate. No? So Jesus in the midst of them. Pero bilang marahay na pastor, most especially, Jesus is attentive. He pays attention to His sheep. Nadadangog niya ang iyang mga karnero. Bukas ang iyang puso para matean niya, maramdaman niya ang dinaramdam kang iyang mga karnero. He's not shepherding from a position of power, from a position of title, but He's shepherding from a position of humility and service. Kaya dinadala kita sa ikatulong character why Jesus sarong marhay na pastor. Yung involvement. Ano yun? Andam siyang magdusay kang iyang buhay para sa mga karnero. Alam niyo ba mga tugang, being a shepherd is not a glamorous task. No? Actually, sa batas kang mga Hudiyo, ang pagiging pastor, kasama yan sa mga mandurugas, thieves and murderers. Kinukutya yan. Yan ang mga taong wala ng pag-asa. Mga taong wala na yan. Because if you're a shepherd, you're exposed to nature, sa init, sa lamig, sa dangers. Kaya mababa ang tingin nila sa mga pastor. Yet, sa Bible, ano na hiling niya to? Ang mga pastor, ang enot na nag-anunsyo, na namundag na ang aki kang Diyos. The shepherds were the first bearers of the good news. Aday lang yan, si Jesus mismo, aki kang Diyos. Inako niya ining mababang task bilang sarong pastor. Inako niya. No? Siring man bilang pastor, andam siyang magdusay ng iyang buhay. Saro sa epekto ini, sinadagog niya to sa second reading, and the good shepherd will gather together the scattered sheep, and the good shepherd would lead them unto the Father. Dahil na sila nawawara, o dingon niya sila, masarong aripopon, a flock. Nagiging flock sila kung kagurangnan, pasiring sa kadayaan kang Diyos.
So ining tulong ini mga tugang, masasabi natin, ang dahilan ng rason kung bakit si Jesus sarong marhay na pastor. He looks and searches for us. He's in our midst, attentive to our longings, our prayers, our hurts, and most especially, si Jesus. Nag-andam o nag-alay, nag-atang ang iyang buhay para sa satong gabos. Ganyan mga tugang, ano ang satong involvement? Kung si Jesus na informed by the Father through His mission, kung siya na-inspirar, kang kabutan kang Ama, sira mga ginibo niya, na-involve siya, ano naman ini para sa sato? All of us are meant to be shepherds to each one. Yan ang bukasyon nato. We have to look at each other. Saro sa pinakamasakit na sinabi kang tao sa Diyos, mahilig niya to sa enot na libro kang Bible, when God asked Cain, Cain, where is your brother? Simbag si Cain, am I my brother's keeper? Bakit? Ako ba ang tagapangalaga ng aking kapatid? Ba't mo ko tinatanong? Nasaktan ng Diyos dyan. Dahil aram kang Diyos na kapag kita nagkasarok, ang buhay digdi sa daga and on this earth, kasama diyan ang satong katugdan that we look and care for one another. Love one another as I have loved you. We have to be involved, mga tugang, enot sa itong mga pagkamuot, sa itong mga tugang, sa itong mga kapwa. Even those who do not belong to our group, to our flock. Because Jesus would later on even call the others. Ang iyang pagiging marhay na pastor, universal, na siya namimili. Sa simula ito, dahil progressive, may progreso. Pero ang kabutan kang Ama, paagi kay Jesus, siya naman sa Espiritu Santo, apudan ang gabos na kinabaan. Darhon sinda para maging sarong aripunpon kang Ama. No. Ikaduha, nakihiling niya ito kung paano si Jesus merong relasyon. Yung 7 mga I am na sinabi ko mga tugang, they man any functions. Jesus did not say, I am the baker who will make you bread, or I am the electrician who will provide you light, or I am the carpenter who will make you a gate. No. No. He speaks of, sa 7 ini, he talks about more than function. He speaks of relationship. I am bread to you so you may have eternal life. I am light to you so you can know the way. I am truth to you so you will grow in knowledge and wisdom. In other words, mga tugang, ang kaipuhan kang pangadji or intimate relationship with God through prayer. Sa satong pagsamba, mga pangadji, reflection, meditation, silensyo, dumana papararom niya to ang satong relasyon kay Jesus. Kaya mas madali niya tong madangog ang iyang boses o tinig. Madali kitang sumunod sa iya. Dahil di kita natatakot. Aram niya to na ang pastor na ini sarong marhay na pastor. And finally, kung tanaw si Jesus, nagdusay kang iyang buhay. Paagi sa iyang pagtugdo, siraman paagi sa mga ginigibo niyang mga milagro, siyempre paagi sa sakripisyo sa krus, kita man inaapudan ng mga tugang bilang mga Kristiyano na andang magdusay, andang magtabang, andang pasanin ang mga kabigatan kang sarong kapwa. Huwag natin pabibigatin yung mabigat ng dinadala ng ating kapwa. Tulungan natin silang gumaang ang kanilang pinapasan. Huwag natin pabigatin. Jesus says, come to me, kamong napapagal, kamong nabibigatan. Come, for my yoke is easy and my burden light. Kung kita, tunay na Kristiyano, makapastor sa saro-saro, nangangayipon, naghibuho niya ito ini, tabangan, suportahan, alalayan, lalong-lalo na ang mga nagduluya, nanghihina, nawawala.
Kaya mga tugang, magpasalamat kita sa kaguranan, sa grasya na sineselebrar niya to ang kapistahang ini kang Jesus bilang marhay na pastor. Siring man, baguhin niya to. Let us renew our own calling to be shepherds in the name of Jesus to our community, to our brothers and sisters, and to all peoples of this world. Amen. Magsilensyo kita, mga tugang. Matindog po ang gabos sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ke Hesu Kristo aking bugtong niya, kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan, asin ilinubong, huminilig sa mga gadan. Kay katulong aldaw na buhay liwat, hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Hale duman, mabalik sa pagukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laban, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. kagurangnan, kabo mo na ang mga kalag mawara, kundi makaligtas. Magapod ka asin kami masunod, ika ang dalan ning kaligtasan, asin kaugmahan. Iniiwaras mo sa mo, sa ngaran ni... Mamibi kita sa marahay na pastor, inaapod niya ang mga apostoles na sumunod sa iya, sa kudngonyan padagos sa iyang pagapod. Aldaong mo niya ning pamibi para sa mga inaapod, pamibi para sa mga bokasyon sa pagpadi, pagrelihiyoso, asin pagmisyonero. Kaya mga tugang, iniyang sa tuyang simbag, kagurangnan, hinanyuga ang pamibi ning sa imong banwaan. Kagurangnan, hinanyuga ang pamibi ning sa imong banwaan. Ang bilog na banwaan ng Diyos, tanganing padarahan ng mga apostoles, mga padi, asin mga misyonero, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga banwaan. Ang bilog na Pilipinas, tanganing maging ilaw ning pagtubod sa gabos ng banwaan, digdi sa sirangan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang pamibi ning sa imong banwaan. Ang satuyang arkidiocese, tanganing apodon kan Diyos ang mga jóvenes na lalaki, asin babae, na sumunod kay Kristo sa paglingkod sa banwaan ng Diyos, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang pamibi ng sa imong banwaan. Ang satuyang pagrokyaw, tanganing ang mga jóvenes, kun apodon ng Diyos, daing magsayuma, kundi sumunod, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang pamibi ning sa imong banwaan. Ang satuyang seminaryo, asin seminaristas, satuyang kapadean, asin mga madre, tanganing sa pagkamuot ng Diyos, araw-aldaw sindang madagka ang mga jóvenes sa pagsimbag sa pag-apod ng Diyos, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang pamibi ning sa imong banwaan. Ipamibi niya to ang satuyang bilog na kinaban na nagsasakit huli kang pandemya, tanganing sa pangataman kan marahay na pastor, kita mailikay sa peligro, maumayan ang mga may helang, asin tauan kusog, ang mga nagtatabang sa paglaban sa pandemyang ini. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang pamibi ning sa imong banwaan. Ipamibi niya to ngonyan mga tugang, ang sa itong mga personal na intensyon, siriman intensyon para sa itong mga pamilya. Kagurangnan, habang mo na ang mga kalag mawara, kundi makaligtas, magapod ka asin kami masunod. Ika ang dalan ning kaligtasan asin kaugmahan. Iniiwaras mo sa mo, sa ngaran ni Kristo,
na samuyang kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kayo Eucharistia. Tinipon mo kami ngunyan sa paghimatisimo. Buya kami sa rong simbahan, nin mga duka. Pagkaniningyaman kami ngunyan, na napaalaw simo. Buya kami sa rong banwaan, nin mga disipulo. Ang buhay bisimo lamang, susok sa simong kabotan. Ibuhasin ng banwaan, lusay sa puso mo. Ama, ang awit misimo ngunyan, sa rong pag-umaw simo. Kuya kami nangangaipon, kan sa imong pagsuro. Ang buhay bisimo lamang, susok sa simong kabotan. Ibuhasin ng banwaan, Matindog po. usay sa puso. Magpamibig kamo mga tugang, tanganing ang sako asinan sa indong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibig kami, warasan na kami danay na magugma, hulikan mga misteryo paskual, tanganing ang padagos nagibok kang pagbago sa mo, maging para sa mo, danay na dahilan ning kaugmahan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasa indo, Asin sa imong espiritu, itasan mga puso. initas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigawasin dapat, matano sa sinakaliligtas, na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa kabos na panahon, at ang mas mamuraway na yarubay, orog ng gayaw sa panahon na ini. Na si Kristo sa mong Paskua, idinulot na sakripisyo. Hulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabo sa sinikwal, binabago, asin ang karahayan kang buhay, ibinabalik sa mo ki Kristo. Kaya sa labi-labing naukaugman kang Paskua, nag-uuman gabo sa bilog na kinapan, pati nga niyang mga langit no na virtudes, asin ang mga angeles na potestades, nag-awit kang himno kang semong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Makita kitang kabos, mga tugang, sa itong mga arom. Banal, 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 ang
kasing daga, ano kan sa imo, kamurawayan, o sana sa kaitaasan, paladanan minaligti sa ngaran kan kagurangnan, o sana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ikanangadang banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kang simong Espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan samong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kad siya na sa rogaring nabuot, pinasaluwiban sagkod sa pasyon, nagkuaning tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta iniyang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siriman pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa sayang mga disipulos na ang sabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom ka ini. Ta ini ang kalis kang sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, tapapabuloson para sa indo, asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuho nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubo. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinamamareta niya mo, sagkod na ikapagdato. Kaya kami na nagroromdom kang sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay ning buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapakanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromdoma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa nakapagayagaya sa imo, magkanigon maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran,
mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iyasin kay baniyasin sa saiyang. Sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kang Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakaliligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, abananon ang ngalan mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itao mo sa asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa asin pare kami ang narahasa suko, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw ni amuan katoninungan, tanganing kami natabangan kang semong pagkaherag, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapuri sa Juan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kang samong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa timo at kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga
Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa simo mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan itinataw ko sa Indo. Hari paghilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan. Asin papagkanigowa, na siya mapatuninong asin magkabaronyog sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapasa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, magpatinaraohan kamo ning katuninungan ni Kristo. Peace to you. Bakit na kitang gabos? Maluhod po. Uyan, Kordero kang Diyos. Uya ang nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban. Paladan na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maumayan. Kaligtasan ning katauhan, ki Jesu Kristo na nabuhay liwat. Siya ang kagurangan na nagparaming kasalan. Siya katawahan makakaharap pagkamuot iyo ang dahilan.
Matindog po. Iduko ang payo. Mamibig kita, o marahay na pastor, kaugayan tabayang semong aripunpon, asin ang mga karnerong tinubos mo, huli kan mahal na dugo kang semong aki. Papagkanigoon mong tiponon sa mga sabsaban na daing kasagkoran, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Prayer to the Good Shepherd. Faithful shepherd, you are not a hireling who runs away at the sight of danger, but your fidelity was tested and proven on the wood of the cross. Accept the gift of our gratitude for your marvelous care. Help us to hear and follow your voice, O watchful shepherd, who protects the flock and searches tirelessly for those who wander from the fold, retrieve the lost, and bring them home, tend and heal their wounds. Good shepherd who lays down his life for his sheep, nourish your people with the bread of life, that we may reflect your likeness and enjoy the spring of living water that never ends. Amen. Oratio Imperata. Maluhod po. O Diyos, na sa mga ama, minadulok kami sa imo, sa samong pangangaipo, hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tuman sa pandemya kang coronavirus disease, na naglalakop ngonya na si nagdadara ning kagadanan. Minahagad kami ning sa imong tabang para sa mga tawong nangihingowa, sa pag-adal kang hinalayan, kang hiro, asin paglakop kay ning pandemya. Giyahan mo ang mga kamot, asin isip kan mga eksperto sa salud, tanganin na sindaman makatabang ning may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa may mga helang. Ipinapabibi man niya mo ang mga naglilingkod sa banwaan, sa gobyerno, asin sa pribadong ahensya, tangani na makahanap sinda ning bulong sa helang nadara kay ning pandemya. Ipinapabimiman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod, maumayon tulos. Tawan mo kami ng biyaya na maghinguwa para sa mga karahayan kan gabos asin sa mga nagsasakit. Inihinahagad mi huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki. Nakakabungo na bubuhay sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, o Diyos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. O Divino Rostro, Kairaki kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. San Jose, Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel, Ipamibi mo kami. Matindog po. bago ko itao mga tugang ang bendisyon, gusto ko lang magpasalamat sa mga nag-offer kang mga misa, intentions, durante kang novenaryo, kang sa itong kapistahan na Good Shepherd. Maraming salamat sa inyong pakikisumaro, pakikisa, siring man pagtabang sa mga nagagandahang mga dekorasyon, mga burak. Very beautiful. No? Siring man, nagpapasalamat kami sa mga atong technical team, ang mga sisters, kamong gabos, and especialmente kamong mga nagaantabay sa inyong mga harom. Please always join us in the celebration of the Mass. And finally, ang sa kong pasasalamat sa itong mga kapadian na nagtao sa tokang mga magagayon na humiliya, refleksyon sa mga aldaw ng nakaraan. We really appreciate their time, especially their wonderful message, their wonderful homilies. So, sa idang gabos, ura pa kanya ito sa itong mga kapadian, mga tugang. Yeah. Ngunyan din, patuyo niya to ang duwang parokya, ang parokya kang Holy Cross sa Tabuco, sa ang pura paroko si Father Eugene Lubigan, siriman ang kapistahan ngunyan sa Nabua, no?
ang pang-Parish Priest si Father Dan Dison. Okay? Ngunyan ng mga tugang, iduko ang payo para sa bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan manlugod kamo kang Diyos na makakamhan. Anama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo, asin ni Rubay ang Ebanghelyo, mamuhay kita bilang sarong mabuting pastor sa ngalan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Mura pa kanya itong sa itong kagurang ng Yesu Kristo ang mabuting pastor. Diyos mabulos po. Lakaw ka mo, kay banindo ako sa paman. Ibalang ibokan maray na bareta sa gabos. Lakaw ka mo, gibuhas sindang disipulos ko. Sa pagbaakan sarong tinapay na nagdadaonin buhay, ang banwaanin kagurangan, uronyog na nag-oomaw, dukagabos sa atubang nin Diyos, kaglalang asin kagtubos. Lakaw ka mo, kay banindo ako sa paman. Ibalang hibukan maray na bareta sa gabos. Lakaw ka mo, ibuhas sindang disipulos ko. Lakaw ka mo, kay banindo ako sa paman. Iba ng hibukan maray na baleta sa gabos. Lakaw ka mo, gibuhas sindang disipulos ko. Gibuhas sindang disipulos ko. Ang buhay misimo lamang, susog sa simong kabotan. Ibuhasin ng banwaan, dusay sa puso mo. Ang buhay misimo lamang, susok sa simong kabotan. Ibuhasin ng banwaan, dusay sa puso mo.